Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa, Mapalusong, Visayas, Mindanao, ay binabati ko pa rin kayo ng isang magandang umaga. At syempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pamindot ng ating bell button. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan pa rin ito tungkol doon sa mga kapwa natin mga vlogger sa larangan ng Ghost Buster o sa Ghost Hunter. Alam niyo mga idol, nabanggit ko na doon sa mga nakaraang video ko na ang pagiging isang ghost hunter o yung tinatawag na ghost explorer ay hindi biro at lubang mapanganib ang ganyang uri ng trabaho. Dahil hindi basta-basta ang inyong mga makakasalamuha o masasagupa sa mga lugar na inyong pinag-i-exploran. Di ba? Tama? At mga idol, ulitin ko lang sa inyo huwag kayong maniniwala doon sa mga sinasabi nila na yun daw di umano salamin o kung ano pa mga bagay na nasa loob ng compound na inyong pinag-i-exploran ay portal, lalo na yung salamin. Marami sa ating mga ghost explorer ang natatakot kapag napatapat sila sa salamin dahil yun daw di umano ay portal o vortex. Hindi po ganun ang vortex. At hindi naglalago sa mga salamin ang mga masamang elemento. Ang nagpapakita sa mga salamin kapag ka napatapat ka sa salamin ay ang mga masasamang espiritu. Tulad na nangyari sa inyong lingkod nung ako'y nagtatrabaho pa doon sa bahay na aking pinipinturahan. Nabanggit ko na sa inyo to, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, pero pagdating sa mga karanasan ng mga kababalaghan, ay naranasan ko na yan. Yung nangyari nga sa akin, nung ako nagpipintura, napatapat ako doon sa salamin. At the same time, nanalamin talaga ako. Pag sungaw ko sa salamin, may tao na nasa likod ko, nakatayo. Kung ano yung anyo nung namatay doon sa lugar na pinagtatrabahuhan ko, yun ang nagpakita sa akin. Ganyan mga idol, ang mga masamang espiritu, pinakikilos yan ng diablo. At ang pangunahing kinakasangkapan niyan kung sino mga nangamatay sa lugar na yan, yon ang kanyang aanyuhan sa pamamagitan nga nung kanyang mga alipores na masamang espiritu. Pero mga engkanto, mga idol, nabanggit ko na sa inyo, hindi yan basta-basta magpapakita o lalagos sa salamin dahil yung mga yan may sariling portal na pinagmumulan. Oo, ang isang compound, kapag masukal, tiyak may engkanto sa lugar na yan at may mga maligno na kasama yan. Dahil ang mga maligno at mga engkanto, nasa labas lang yan ng isang bahay o ng isang building na inyong pinag-i-exploran, lalo't masukal ang lugar. Hindi yan basta-basta pumapasok sa loob ng gusali. Dahil ang gusto niyan, kung saan yung mga may puno, saan yung mga tahimik na lugar, doon yan sila. Dahil yan ang gusto nilang lugar. Hindi yan basta-basta pumapasok sa loob ng mga gusali. At ang namamayanit, nag-ahari sa loob ng gusali, binanggit ko na sa mga nakaraang video ko, mga masamang espiritu na pinakikilos ng diablo. Tandaan nyo mga idol, saan man kayo mag-explore, saan man kayo magpupunta na mag-ghost hunting kayo, ang namamayani sa lugar na yan, pangunahin na ang diablo. Kaya mag-iingat kayo. Kasi kapag pinakilos ng diablo ang lahat ng kanyang mga alipores sa lugar na yan, pera pa sa mga engkanto, baka pag hindi nyo kayang depensahan ng inyong sarili, ay mataranta kayo. Pero tandaan nyo mga idol, anumang uri ng masamang espiritu kapag inanyuhan ng diablo, nagpakita sa harapan mo, huwag ka lang tatakbo, huwag kang gagawa ng kung ano, steady ka lang, split seconds, mawawala yan sa harapan mo. Kasi maglalaho agad yan Hindi naman kasi tunay na nilalang yan. Espiritu nga Dahil ang mga espiritu walang anyo. Kaya lang nagkakaanyo yan, pag inanyuhan siya ng diablo,
base doon sa itsura nung namatay sa lugar na yan. Ganon ang sistema mga idol ng mga masamang espiritu. Hindi tulad ng mga engkanto at mga maligno, may kanya-kanyang anyo. At nakakatakot ang mga anyo ng mga yan. Hindi katulad ng espiritu. Dahil espiritu, kapag inanyuhan niya kung ano itsura ng tao na namatay sa lugar na yan, yun ang ipapakita sa inyo. Maliban na kung ang itsura nung aanyuhan niya ay talagang nakakatakot, halimbawa kagaya nung nagpakamatay sa sarili, o nagbaril, o nagsaksak, o etc. Kung ano pa man, kung ano itsura nun, at yun ang inanyuhan, yun ang makikita mo. Pero sa totoo lang, kapag ikaw walang iniisip na kung ano-ano pa man, walang magpapakita sa iyo dyan. Kasi ang mga masamang espiritu, kaya lang hinaanyuhan yan ng Diablo na naghahari dyan, kapag iniisip mo na magpapakita sila sa iyo, o lalo't malakas ang takot mo. Ang unang magpapakita sa iyo dyan kapag malakas ang takot mo, yung mga namatay sa lugar na yan, na sinasabi nilang nagmumulto. O yung mga parinig-parinig, paramdam-paramdam, normal yon. May mararamdaman ka, may maririnig ka, pero wala kang makikita. Dahil nga ang espiritu, walang anyo. O, at tandaan nyo, mga espiritu, anyuhan man yan ng Diablo, hindi yan makagagawa ng masama para sa iyo. Walang kakayahan yan. Dahil lang kukuha din ng enerhiya yan sa iyo. Oo, sa iyo lang din kukuha ng enerhiya yan. Kaya pag tumakbo ka, kung gaano ka kabilis, mas mabilis pa sa iyo yan. Baka tatakbo ka sa pinto, pagbungad mo, nandun din yan sa pinto. Kanauna pa sa iyo yan. At ang mga espiritu, kapag inanyuhan ng Diablo, tandaan nyo, ang una nyo pagmamasdan kung nakatapak sa lupa o nakasayad sa sahig. Ang mga espiritu, hindi yan nakasayad, nakalutang yan. Ganon mga idol. Hindi kagaya ng mga engkanto, pag nagpakita sa iyo yan, kung anong anyo niya, yun talaga. Oo. At yan, nakatapak sa lupa. Nakatayo yan kung nakatayo, nakaupo yan kung nakaupo. Pero sandali po. Yan. Dino, tuloy natin ang ating kwentuhan. Ganon mga idol ha. Kaya doon sa mga kapwa ko mga vlogger, lalo sa mga ghost explorer, tatandaan nyo maigi. At isa pa ito, tatandaan nyo ha. Kapag wala rin lang kayong kasama na mayroong taglay na isprekitik at hindi niya kaya kayong proteksyonan, mapanganib po yan. Kaya kung halimbawa ikaw, bagito ka, sasama ka sa mga ghost explorer at wala kang alam, huwag kang lalayo doon sa mga kasama mo na bihasa na sa ganyang sistema. O, huwag kang lalayo sa kanila. Halimbawa, isang bahay, pumunta sa isang lugar yung mga kasama mo, huwag kang hihiwalay. O, lalo't bago ka pa. Lalo't wala kang taglay. Doon naman sa mga ghost explorer na may kanya-kanyang sariling taglay, bago kayo pumasok sa area, proteksyonan nyo na yung kasama nyo na mahina o walang taglay. Kasi baka yan ang unang biktimahin. Tandaan nyo kasi nung mahina, yan ang binibiktima lalo ang mga engkanto. At nabanggit ko na sa aking mga video, ang mga engkanto mas mapanganib kaysa sa mga masamang espiritu. Dahil ang mga engkanto, kapag ikaw nakusunadahan, nabanggit ko na rin yan, may posibilidad na sundan ka sa inyong bahay. At baka pati pamilya mo mapirwisyo, di ba? Tama. Pero yan, kung may taglay ka, susubukin ka pa rin niya, pag hindi ka niya kaya, bibitaw yan. Pero pagkakaya ka, may peligro ka. Kasi ang mga engkanto, tandaan ng mga idol, mandaraya yan. Yan ang number 1 mapanglinlang. Nagpapalit ng anyo yan. Pwede niyang kunin yung anyo nung kakilala mo o kaibigan mo, kapatid mo. Nagpapalit ng anyo yan kapag kursunada ka. Lalo sinundan ka sa bahay mo, biglang nagpakita sa iyo yan, anyo ng kapatid mo o anyo ng magulang mo o sino pa man. Magugulat ka na lang kasi nangyari yan sa mga pinuntahan namin lugar, may kasama kami na nakita niya, sabi niya, nandito si ganun na. Sabi ko, saan? Andyan lang kanina. Kako, delikado ka niyan. Huwag kang papalin lang dyan. Engkanto yan, nakita mo na yan. Kasi, kapag nasa labas ka ng compound ng isang bahay at kung anong magpapakita sa'yo, ang mga engkanto kasi, hindi yan basta-basta pumpasok sa loob ng building. Nasa labas lang yan. Kasi ang naghahari sa loob ng building, Diablo. Ganun din sa labas, pinaghaharian din ng Diablo yan. Kaya lang, mas gusto niyang pakilusin yung kanyang mga alipores.
yung mga masamang espiritu. Pero yung mga engkanto niya, pagka gusto niyang pakilusin yan, mas delikado. Kasi, bukod sa kanya, may taglay na kapangyarihan din yan yung mga engkanto niyan. Oo. Ano mga idol, at sinabi ko na sa mga una kong vlog, ang iingatan yung mga encounter niyo dyan, yung mga halimaw. Oo. Ibang uri ng anyo niyan, nakakatakot talaga yan. Ganon din yung mga, ewan ko kung naniniwala kayo sa aswang, isa pa rin yan. Delikado nyo ma-encounter yan, dahil yan, talagang nanlalapa yung mga yan lalo't sabik sa dugo yan Ganon, mga idol, sabik sa laman yan. Hindi kagaya ng mga engkanto, ang mga engkanto, hindi yan nanlalapa. Pero namiminsala yan. Pwede kang bigyan ng sakit, pwede kang perwisyuin. Kapag kursunada ka, bibigyan ka ng sakit hanggang sa mawala ka. Ganon mga idol Sana kahit pa paano yung mga kapwa nating vlogger dyan, mga explorer, mga ghost explorer, huwag kayong makampante sa isang lugar na inyong pinupuntahan. Kapag nakakita kayo ng kung ano-anong himala o kung ano-anong kababalaghan na ipinapakita sa inyo, ibig sabihin niyan, binababalaan na kayo na dapat na kayong umalis. Dahil kapag hindi kayo umalis dyan, baka may masamang mangyari sa inyo. Nabanggit ko na rin sa mga una kong video, kapag pinakilos ng dyablo ang lahat ng aliporis na nandyan, mula sa kanyang mga aliporis na masamang espiritu hanggang sa mga aliporis na mga engkanto at mga halimaw dyan o mga maligno, kapag sabay-sabay niyang pinakilos yan at mahina-hina ka, baka mataranta ka at kung ano mangyari. At tandaan nyo, nakakatakot yan mga idol yung baka mayroong saliban sa inyo, pasukan, yon ang mahigpit nyo makakalaban. Kaya pagka nakaramdam na kayo ng hindi maganda, babala na yun dapat na kayong umalis. Huwag na kayong magtagal. Kasi pagtatagal pa kayo, alam kasi ng dyablo ang mga kahinaan nyo. Pero sana mga idol, kahit paano, may nakuha kayong idea sa akin. Itong inyong lingkod si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Hindi ako explorer, hindi ako ghost hunter. Pero binabahagi ko lang sa inyo yung aking mga naging karanasan. Dahil nga, dati akong pintor sa mga pinipinturahan naming abandonadong bahay, ay nakakaranas din kami ng mga ganyang kababalaghan. Kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga comment, ilagay nyo lang din sa comment section. Tandaan nyo, ang vortex, hindi mo basta-basta matatagpuan yan, maliban na magpakita sa iyo. At yung vortex, makikita mo lang yan sa isang lugar kapag merong lalabas dyan na nanggaling sa kanilang mundo. O merong papasok dyan na nandito sa ating mundo na hindi mo nakikita. Ganon, mga idol. Ano nga natin pasamantala yung biringan? Yung biringan na yan, nabanggit na yan, napag-usapan na ng mga nakaraan yan, hindi ako naniniwala dyan sa biringan. Kasi yung biringan, kung biringan ng pag-uusapan, ang mga engkanto, nabanggit ko na, may kanya-kanyang kaharian. Baka yung biringan na binabanggit dyan na malimit talakayin sa mga video, isa lang yan sa kaharian ng mga dyablo, ng mga engkanto. Nabanggit ko na ang mga engkanto, 3 uri. Pula, puti at itim. Hindi natin alam kung sino naghahari sa biringan na yan na binabanggit sa mga nakaraang mga video. Kung puti ba yan, kung pula ba yan o itim. Pero tandaan nyo, ang mga engkantong puti, wala dito ang kanilang kaharian, nasa taas. Kasi ang mga engkantong puti, aliporis yan ng itaas. At yan ang mga tumutulong doon sa mga tao na dapat tulungan. Ganon din yung mga duwending puti. Kauri nila yan. Pero yung mga engkantong itim at pula, nandito ang kaharian yan sa lupa. Yan, dito may sarili yan silang vortex na lagusan kung saan sila magmumula at saan sila papasok. Sana kahit papano, mga idol, natin mga ghost explorer dyan, binabati ko kayo muli na isang magandang umaga. Sana nakapulot kayo ng konting idea sa akin. Kung may mga comment lang kayo, comment nyo lang dyan sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, lalo doon sa ating mga viewer, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Hanggang sa muli, paalam!